Kapalaran nga ba o swerte ang nagdadala ng buhay natin dito sa mundo? Pero bago ko sagutin yan, nais ko munang magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Rona Lasquite, isang OFW at full-time mom dito sa Canada. Umpisahan ko sa magkwento ng buhay ko. 2002, pumunta ako ng Maynila dahil may nag-alok sa akin na magtrabaho bilang caretaker dahil hindi sila nakatira sa Manila. So, pumayag naman ako. Pero laking pasalamat ko na pinayagan nila ako na yung family ko isasama ko at ako'y patuloy magtrabaho sa factory. Bawat tao meron namang pangarap sa buhay, di ba? So, 2007, nagkaroon ako ng pagkakataon ng mga ibang bansa. After nakapasa ako ng interview, sinabi ko sa kanila na pupunta na ako ng Taiwan. Okay naman sa kanila. Pero, a week before, nang paalis na ako, nagkaroon na kami ng mga issue. Hindi ko alam kung sa anong kadahilanan. At ayaw na nila at may nasasabi ng masama sa akin, lalo na sa pamilya ko na hindi ko matanggap ito. So in short, a day before ng flight ko, pinalipat ko ng bahay ang mga magulang ko. Doon kami nakatira sa Pasig na alam ko, pumunta kami ng mga alas 6 na medyo madilim na. Hindi ko nga mamukhaan kung anong itsura ng bahay na nilipatan namin kasi kinuha lang yun ng kapatid ko doon sa kakilala niya. Pero kinabukasan, flight ko na papuntang Taiwan. Doon ko naranasan na talagang sinasabi nila, dala-dala mo ang amoy ng bansa na yung pinanggalingan. Literal talagang dala-dala ko dahil wala akong ligo. As in, hilamos lang sa mukha na hiningi ko sa kapitbahay namin yung tubig. Dahil doon sa bahay na nilipatan namin, walang kuryente at walang tubig. So, nanghingi lang ako sa kapitbahay na para pang hilamos sa mukha ko. At yung mata ko magang-maga, mugtong-mugto sa iyak dahil ayaw kong iwanan yung pamilya ko sa sitwasyon na yun. So, lumipad ako ng Taiwan, na walang ligo talaga. As in, nagpalit lang talaga ako. Pero, naging okay rin kami later on kasi nag-usap rin kami after that. At, kumbaga, nagkaintindihan rin kami. Pumunta ako ng Taiwan na walang ligo, as in, hilamos lang. At wala rin may naghatid sa akin sa airport. As in, yun ang napakahirap sa akin, na parang aalis ka na parang, alam mo yung ang bigat sa loob mo. Pero laking pasalamat ko dahil nung umalis naman ako galing Taiwan papuntang Canada, ay halos isang barangay ang nahaghatid sa akin sa airport. Saan ka pa? At yun talaga ramdam ko yung support nila. Dahil sa mga kaibigan ko, alam mo, pag nakita naman nila na maganda ang pinapakita mo sa kanila, talagang suportado naman sila. Pagdating naman dito ng Canada, after 2 months, alam mo dito, pag nagtrabaho ka, sa trabaho ko noon, 1 day lang, a week ang day off. At hindi pa kami magkasama ng ka-roommate ko. So, talagang uuwi ako sa bahay, kasi dating ko dito winter. Uwi ako ng bahay na, alam mo yung, doon sa lugar, sa Alberta na pinuntahan ko, alam mo pag nag-snow, igabundok talaga ang snow doon. At mahuhumsik ka talaga kasi wala kang makikitang tao na naglalakad, lalo na pag minus 40, minus 39. Ang ginagawa ko, hinihintay ko yung kasama ko, inaantay ko pag umuwi. One day, nagkausap-usap kami ng mga kasama ko, nakakain nga kami. Mga 2 months pa lang ako noon. So sa kinainan namin, may katabi siyang shopping center. Doon sa shopping center, bumili ako ng sabon na kailangan ko. Yung sabon lang naman at shampoo ang binili ko. 6 kami, tapos inantay namin ng kaibigan ko doon sa may exit area after ko nagbayad doon sa cashier. Habang nag-antay kami kasi Valentine's Day yon, maraming mga chocolates, mga heart, different shapes na mga chocolate doon. Parang, alam mo, na-amaze ako kasi syempre, first time na nag-celebrate ng Valentine. So, parang nagkatuwaan kami na sana may magbibigay sa amin, ganyan. Siguro, nang time na yun, doon ko nilagay yung binili kong shampoo at sabon sa bag ko.
Maya-maya may pumunta sa amin na manager, nagpakilala na manager siya at gusto niyang buksan ang bag ko sa harap ng mga customer at sa harap ng cashier, na hindi ko alam din kung ang kadahilanan na bubuksan nila ang bag ko. Dahil ang sabi nila, may kinuha daw ako at nilagay sa bag ko. So sabi ko, wala akong may kinuha at hindi pa kami nakalabas. So pilit niyang binubuksan. Siyempre ayaw ko kasi parang nakakahiya, nakikita ng ibang tao. Pero wala akong magawa. Sabi ko, ayan, buksan mo. Binuksan yung bag ko. Wala silang may nakita. Sige, sa bulsa pa, binuksan yung bulsa at wala rin silang makita. Ang sabi ko sa kanila, kung ayaw nyong maniwala, tingnan nyo yung CCTV para makita nyo kung ano ang totoo, kung may kinuha ako. Alam mo yung nagsumbong na cashier doon sa manager? Siguro nakita niya na may nilagay ako sa bag ko at akala niya siguro ay may kinuha ako doon na nilagay ko. Pero nilagay ko siguro na nakita niya is yung binili ko. Pero ang sa akin lang, okay lang naman sana na tinawag nila ako doon sa opisina nila at doon buksan, hindi yun sa harapan ng ibang tao. Kasi paano, di ba? Parang nakakahiya, nagtitinginan na yung ibang tao. Wala akong magawa kasi baguhan lang talaga ako, parang, alam mo yun. Yun nga sabi ng nagsundo sa amin, kung gusto ko po tumawag ng pulis, sabi ko, okay na lang yun. Pero later on, yung kaibigan ko, kwento ko nga sa kanya na ganun ang nangyari. Sabi niya sa akin, pwede daw ako mag-apila, pwede ko daw i-email, tapos sabihin ko na ganyan, ganyan. Tinulungan niya ako. Yun nga, nag-email kami doon sa shopping center na ano na yon. In-email namin at sinabi ko kung na syempre masama ang loob ko. Nag-response naman sila sa akin. Tinawagan nila ako at nanghingi ng apology sila sa akin. So, pinatawag ko na rin sila later on. Parang natakot ako pumunta doon sa shopping center na yon. Pero nalaman ko yung cashier na yun hindi na nagtatrabaho doon. Alam mo, parang may phobia ka na ganun ang mangyari. Kasi inakusahan ka na hindi mo naman ginawa. Yun yung mahirap dalhin sa buhay mo, di ba? So after that, naging okay na. At nung umpisa nung naramdaman ko ang tunay na kahulugan sa buhay ko after nung nagpakasal ako, ngayon dito sa asawa ko. Dahil after nagpakasal kami, sabihin natin na merong upside down, merong pagtatalo, pero doon ko naramdaman na may kakampi rin ako. Alam mo, noon nung dalaga pa ako, hindi ko iniisip yung sarili ko. Mas iniisip ko yung magulang ko, kapatid ko, mas sila yung priority ko. Hindi man financially, pero alam mo, sa emotionally, mas gusto ko silang protektahan kaysa sarili ko. Pero nung nagkaasawa na ako, dun ko na feel na may roon na akong kakampi sa buhay ko. Nagtatalo man kami, pero yun nga, pag nagkaintindihan kami, doon namin na-learn. Doon kami nag-a-adjust. Kasi syempre, naninibago kayo, bawat isa, nanibago na magkasama kayo sa isang bubong, nag-a-adjust talagang may pagtatalo. So, pero alam nyo na sa pagtatalo namin, doon din namin napag-aralan ang ugali ng isa't isa. Yun nga, napag-aralan niya na talaga akong laging panalo. Yun. Kasi wala na siyang magagawa. So, nag-a-adjust na lang siya. Pero nag-a-adjust din naman ako sa kanya. Pareho lang naman kami. Pero ngayon, kung noon lagi kami nagtatalo, ngayon, parang bihira na lang kami na may pagtatampuhan. So, kaya, yun ang masasabi ko na tunay na kahulugan ng buhay ko sa ngayong buhay may asawa ako. At bawat buhay ng tao, ang kalaban natin dito ay ang ibang taong mapaghusga sa atin na hindi nila alam kung anong tunay na pagkataong meron sa ating sarili. Sabi nga nila, ang buhay ay parang gulong, minsan sa ibabaw, minsan sa ilalim, minsan aping-api ka, minsan mataas na rin ang tingin nila sa'yo. Pero nasa sayo lang yan kung paano mo gamitin ito. Kaya
para sa akin, ang tunay na kahulugan ng buhay, hindi man kapalaran or swerte, pero nasa kamay mo na yan. Nasa sayo na lang yan kung paano mo gagamitin ito. Gagamitin mo ba sa kasamaan or sa kabutihan? Kung mayroon man mga aapi sa'yo, paano mo lalabanan ang mga ito? So, kung nagustuhan nyo ang video ito, please follow, like, and share para updated kayo sa mga susunod ko pang video. Thank you so much and have a great day. Be happy and stay healthy! Bye-bye!